Isa na namang first time sa bucket list ko. Madalas itong puntahan ng mga siklista. Ang Repal sa Tagaytay at ang Cabiang Tunnel sa Ternate. Tara, samahan niyo ako. For today's video, unang beses kong umakyat ng Tagaytay gamit ang bisikleta. Ito ay may layong 64 kilometers mula Luneta. Hindi ko pa alam kung gaano katarik o kahaba ang mga ahon dito. Kaya naman madilim-dilim pa ay nilisan ko na ang kilometer 0 upang hindi naabutan ng tanghali sa pag-ahon. Alas 7, namatanaw ko na ang mga manok ni San Pedro. Ito yung boundary ng NCR at Laguna. Mula dito ay may 19 kilometers pa akong papadyakin hanggang Novali, kung saan kami magkikita nila Jerome at Jimmy. Sila yung mga nakasama ko sa pamamasyal sa Calamba at nagatid sa akin hanggang sa Alabang. Pagdating sa Novali ay nagalmusal muna ako ng tinapay at nag-refill na rin ng inumin. Ang ganda pala rito, maluwag at bike friendly. Bawal nga rin pala magkarera dito ayon kay Jerome. Hinihikayat rin ang single file na linya at wastong paggamit ng mga safety gears. Dito kami sa Nuvali. Ganda rito. Ganda pala rito, no? First time. Pagkanan ng rotonda, ang unang ahon na sinuong namin ay papuntang Marcos Twin Mansion na ipinatayo ng dating Presidente Ferdinand Marcos noong 1980. Sakto lang naman ang hirap ng pag-akyat dito at siguradong kakayanin ng mga beginners. 9:17 na, nakakit kami dito. Wala naman tukod sa una. Ewan ko lang mamaya. Next na challenge ay ang tinatawag nilang kambal ahon dahil sa dalawang magkasunod na ahon na pinag-iwalay ng maiksing recovery. Pansinin ang nasa unahan naming si Jimmy. Easy-easy lang para sa kanya, diba, itong kambal ahon. Yun yung kambalahon. Nalampasan ko na. Repal na lang. Kaya na. Ha? Uwi na tayo. Niyaya na rin ako mag-almusal ng mga kasama ko dito kina Mami Tess Logan. Anli ang kape nga pala dito. At ang sarap ng in-order kong tapa. Sikat din itong puntahan at kainan ng mga siklista. Pagkatapos kumain, nagpahinga muna kami saglit sa tapat ng Guting Elementary School at nag-ready na para sa 2 kilometrong ahon packet ng King of Repal o Reverse Palace. Aminado akong nahirapan sa kalsada dito at ilang beses din akong tumukod. Iba yung pag-iingat ang dapat baunin natin, lalo na yung mga naka-click shoes dahil nakakabitin ng tarik ng ahon at kaliwat kanan ng bangin dito. Pasado alas 11 na matapos namin ang challenging na kalsada, sabay nagpicture at video na sa marker. Nagtungo na rin kami sa People's Park in the Sky dahil mas mataas ang view dito. At ilang minuto lang ay naghiwalay na rin kami. Sila ay pabalik na ng Calamba. Ako naman ay didiretso pa ng Tagaytay. Ito, malakas na si Jimmy, oh. Mukha pa lang eh. Ingat kayo, ah. Sige, ingat. Thank you. Habang binabaybay ang Tagaytay at Calamba Road, inabutan na ako ng ulan at hamog na nagpabagal sa takbo ko. Dahil bukod sa malamig, ay madulas din ang kalsada. Dagdag pa ang medyo pudpud na gulong ko. Pagdating ko naman sa praying hands ay sobrang init na, kaya tumigil na rin ako upang mag-rehydrate. Sa Mendez nga pala ay kumanan na ako pababa ng Indang. Diretso lang yan hanggang makarating ka na ng 13 Martires City, kung saan ako magpapalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan ko na si Cesar. Kinagabihan, sinamahan ko na rin siya sa Zumba session niya dahil wala na rin naman akong ibang gagawin bukod sa pagpapahinga. 7 AM kinabukasan ay nakalis na ako sa bahay ng kaibigan ko. Ang destinasyon ko naman ay ang Cabiang Tunnel. Magsisimula ang ahon 12 kilometers bago marating ang tunnel. Mula 13 Martires ay madadaanan muna mga bayan ng Naik, Maragondon at Ternate. Napahirapan man ako bago marating ang tunnel dahil sa akit-babang kalsada ay nabawi naman yan na magagandang view. Ito palang kagubatan at kabundukan na natatanaw ay isang protected area, kaya bawal ang illegal na pagputol ng mga puno at panguhuli ng anumang kasing hayop dito. Marami yung bigay na nagtabiran. Mount Palay-Palay. Mataas na gulod. Protected landscape. Ayun, nanay yun. Mag-aalas 10 na marating ko ang tunnel at nabutan ko ang manglangilang mga siklista at rider na kumukuha rin ng litrato dito. Ako'y nagtataka kung bakit sila bumubusina at sumisigaw habang dumadaan sa ilalim ng tunnel. May jet fan sila. Ilang tunnels. Pati itong aso tuloy gumagaya na rin. Pa-comment na lang kapadya kung anong dahilan.
Ako, sumisigaw sila pag dumaraan eh. Mauong yun ang dahilan nila. Ikaw rin, kaya pa tumatawal tong aso na to eh. Kasama sa reason. Yung echo. Alas 11 na makababa ako ng Maragondon. Tanghali na at mainit. Pero nung panahon nito ay malabo ang kalangitan. Tila napupuno ng smog ang buong Kamaynilaan at ang kalapit ng mga probinsya. Sa isang palisan sa naik ako na lang halian at umidlip sa ibabaw ng sementadong railing sa gilid ng kalsada. Hirap ka lang ito no. Ang labo. Ibang mag-iega. Kahit alas 2 na ako, pumadya ko doon. Bago tuloy ang umuwi ay pumasyal na rin ako sa Kawit at binisita ang Aguinaldo Shrine. Nakabalik naman ako ng Kilometer Zero ng 4:30 PM. Baon ng mga bagong adventures sa aking memorya. Hanggang dito na lang mga kapadyak at sundan niyo pa ang susunod na kwentong Philippine Loop ko. Laging tandaan, ride free, stay safe, enjoy, and be humble. Paalam!